Okay, combination po ito ng good news at bad news ngayon sa employment sector ng Canada na pinalabas po ng Statistics Canada at tignan po nating maigi kung makakaapekto ba sa inyo ito ng mga aplikante sa mga susunod na araw, sa mga susunod na panahon sa inyong application o kaya naman makakaapekto ba ito kung nandito na kayo sa Canada. So yun ang titignan natin, mayroong pagtaas at mayroong pagbaba. Sabi ko nga, this is actually a good news and at the same time a bad news. Ihanda nyo rin po ang sarili nyo dahil bibigyan ko po kayo ng maraming data, datos na may kinalaman sa pag-a-apply ninyo papunta dito sa Canada. Mahalaga kasing pag-usapan natin ito kasi ito ang magdedetermina sa mga application, sa mga hiring process, sa mga future plan ng gobyerno ng Canada in terms of immigration, So, wag po kayong aalis at pag-usapan po natin yan. Sabi ko nga, ihanda yung inyong sarili. Pag-uusapan natin numero, napakaraming numero. At at the end of our usapan ay pag-usapan natin kung ano ang implikasyon nito ninyo sa mga nag-a-apply, paparating at nandito na sa Canada at yung status ninyo ay kumbaga hindi pa kayo nakarating sa work permit at permanent residence status. So simulan po natin. Ayon po sa Immigration News Canada, no latest average weekly earnings and job vacancies in Canada na ipinalabas po at isinulat ni Satinder Bains noong September 4. Kamakailan lang po yan, 2023. Ang sabi po dito, the average weekly earnings in Canada of employed residents rose by 3.6% year-on-year in June 2023, as per the latest Statistics Canada data released on August 31, 2023. However, this average weekly earnings increased by or just $4 from $1,200 in May to $1,204 in June. The number of employees receiving pay and benefits from the employer increased by 47,700, but job vacancies continued their downward trend, falling by 8,900 to 753,000. So, bali, ang ibig sabihin lang po nito, good news yung first part, na nag-i-increase yung tinatawag nating sahod ng mamamayan sapagkat kung matatandaan po ninyo, lahat o halos lahat ng mga probinsya dito sa Canada ay nag-increase ng tinatawag nating wage or pasahod. In average po yan. At unti-unti na, kumbaga, yung trend ng sahod, bawat province ay sumusunod doon sa pangailangan dapat ng tao sa lipunan o sa inflation rate kung tawagin natin. So, good news ito. Kaya lang, ang bad news naman dito ay unti-unting bumababa yung tinatawag nating number of jobs available dito sa Canada. Pero tignan pa rin natin kung really nakaka-affect ba ito sa inyong application sa mga susunod na panahon. Kasi ang sabi dito, nadagdagan yung pera weekly ng isang mamamayan dito sa Canada. Nag-a-average siya from May 1,200 at naging 1,204 average po yan. So hindi sinasabi ng Statistics Canada na ito na yung talagang sweldo sa isang linggo ng isang mamamayan dito sa Canada. So yung 1,200 to 1,204 average weekly income ng isang mamamayan dito sa Canada, kung kukwentahin po natin yan sa Philippine peso, aabot po siya ng 48,000 to 50,000 pesos. So, ganun po kalaki in terms of palitan kung bilihan po ng piso ang pinag-usapan. But it doesn't mean po na yun na ang sahod, Sabi ko nga, in average ito. Pero, para mabigyan lang po kayo ng view, Baka may mag-comment na naman sa inyo. Hindi naman yan talagang blah blah blah. Dinalagay lang po natin doon sa konteksto na maiintindihan po ng lahat, So, hindi ko naman sinabi na 48 to 50,000 a week ang kita ng isang tao. Yun na po yun. So, depende po yun, So, again, this is weekly average income ng isang mamamayan dito sa Canada. So, tignan po natin yung province-wise average weekly earnings. Sa geography, average weekly earnings, 12-month change, pero ang pag-uusapan lang po natin ay yung average sa weekly at geography. So sa Canada po, umaabot man ng 1,200
average weekly income. Nunavut 1,600 plus, Northwest 1,600 plus, Yukon 1,300 plus, Alberta 1,200 plus, Ontario 1,200 plus, Newfoundland and Labrador 1,200 plus, British Columbia 1,200 plus, Saskatchewan 1,100 plus, Quebec 1,100 plus, Manitoba 1,094 plus, New Brunswick 1,090 plus, Nova Scotia 1,060 plus, Prince Edward Island 1,004 plus. So kung titignan po ninyo, lahat ng mga binanggit natin yan ang average income, weekly income ng isang mamamayan dito sa bawat probinsya, no? So, average po siya ng 1,200. So, not bad na po yon sa isang talagang average earners na matutugunan naman po sa tingin ko yung pangailangan, basta wag lang po tayong maging maluho sa katawan natin. Pero kung dati naging maluho kayo sa Pilipinas at kung yun ang gagastusin ninyo, sabi ko nga, what is 48 to 50,000 dito sa Canada, kung hindi mo i-convert ito 1,200 nga plus, maliit lang din po yon. So umaabot ng let's say almost like 1, 2, 3, 4, 4,000 in average. Parang ganon, ano? So, malaki na po ba yon? Sabi nga natin, in average lang po ito. So, sa sector naman po tayo ng sector-wise average weekly earnings. So, sector po tayo, forestry, logging and support. Ang kukunin lang po natin yan dyan ay ang June 2023. 1,400, mining 2,200, utilities 2,100 plus, construction 1,400 plus, manufacturing 1,300 plus, wholesale trade 1,400 plus, retail 705 plus, transport and housing or warehousing 1,200 plus, information and cultural industries 1,600, finance and insurance 1,500 plus, real estate and rental and leasing 1,100 plus, professional and scientific and technical services 1,700 plus, management of companies and enterprises 1,600 plus, administrative and support waste management 1,014 plus, educational services 1,100 plus, health and social assistance 1,061 plus, arts and entertainment, recreation 738 plus, accommodation and food services 488 plus, other services 1,048 plus, public administration 1,529 plus. Tandaan po ninyo, this is sector-wise average weekly earnings. So, sa sector-wise naman po, ibig sabihin kung saang sector ba nandun. Halimbawa, kung nasa education kayo, nakita nyo naman na po yung mga average income. At kung hindi po ako nagkakamali, yung pinakamababa po doon ay yung nasa accommodation at yung nasa arts sector. So, ibig sabihin po ba, yun na talaga yung sweldo nila? Hindi po yun naman talaga. Pwede po na, sabi nga natin, in Ilocano, sa pasap lang daytoy. Ibig sabihin, general lang po ito. Kung nilikom lahat ng number ng tao, dinivide lang average income, yun, nakuha po ng Statistics Canada yung average weekly. At sabi pa po dito, the number of job openings continued decline in June, failing by 1,200% to 753,400 from 767,300 in May. The net decrease in vacancies since January to 108,500 or negative 12% and 249,900 or 24% since the record high of 1,003,200 vacancies in May 2022. And job vacancies in June 2023 were at their lowest level since May 2021. So ito na yung sinasabi kong medyo bad news siya kasi ang sabi natin medyo bumababa yung tsansa ng application papunta dito sa Canada. But it doesn't mean, sabi ko nga, ang pinag-uusapan pa rin po natin dito ay hundreds of thousands. So bumaba yung tinatawag nating job vacancies, pero ulitin ko, medyo bad news tayo doon, but it doesn't mean na bumababa na rin yung chance mo na makapunta dito sa Canada. So, nandun pa rin sila sa programa na mapunuan yung, ang sabi nga natin, although 900,000 pa, ang sabi nga natin ay nung mga nakararaan, yung target nila na 1 million, kulang-kulang 900 to 1 million,
Makayaan niyo po yun, no? Napakalaki pa rin ng agwat kumpara doon sa na-stable na ng mga trabaho. Ibig sabihin, napunuan na yung mga kakulangan sa trabaho sa ibang sektor, pero marami pa rin ang pangailangan. Kasi sabi nga natin, less than 1 million pa yung kanilang kinakailangan. Tignan po natin per province. So, job vacancies per province po sa Ontario ay 272,000. Plus, sa Quebec ay 178,000, British Columbia 116,000, Alberta 800 or 87,200, Manitoba 26,500, Saskatchewan 26,000, Nova Scotia 100 or 17,000, I'm sorry, New Brunswick 14,000. Newfoundland and Labrador, 6,900. Northwest Territories, 5,900. Prince Edward Island, 3,900. Nunavut, 3,900. Yukon, 1,400 or 1,400. So, humigit kumulang 500 na mga trabaho pa o humigit kumulang nasa 600 to 700,000 up to 900,000 pa yung trabaho na kailangan punuan base sa target nila ng makarating ng 2025. So, malaking porsyento pa rin yun kumpara sabi ko nga doon sa pagbaba ng employment. Or ibig sabihin, yung mga nakapasok na. Job opportunities, kumbaga. Malaki pa rin yun. So, yun yung bad news. So, ano ang implication sa inyo ngayon nito ng mga nag-a-apply ng trabaho? So, una, affected ba kayo doon sa pagbabago nun? Yes, totally affected po kayo doon. Sabi nga natin, maraming mga trabaho na ang napunan, pero mas malaki pa rin yung kanilang hinahanap. Good news yun. And at the same time, sa mga nag-a-apply, tignan nyo mabuti kung anong sector yung may pinakamataas ang job openings, baka dun po kayo mapasok. Siyempre, batay po yan sa inyong qualifications and work experiences. Ano po? So, mawala na ba po kayo ng pag-asa dito? Not really, kasi may mga future plans pa rin ng Government of Canada na matugunan yung kakulangan nito sa population at sa trabaho. So hanggang 2025 lang itong programa ng 1 million, hindi natin alam sa mga susunod na panahon. Remember na ang Immigration of Canada ay nagsimula noong 1990s, pero bakit ngayon ay nagpapatuloy pa rin? So ibig sabihin, continuous pa rin yung pangailangan nila sa mga workers at tao na makarating dito sa Canada. So I hope ay na-inspire kayo. Huwag kayong malulungkot. Magbibigay pa rin tayo ng mas maraming update dyan. So maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli.